umaga sa ating lahat, sa lahat ng anak ng Diyos na nasasabik sa pagpupuri sa Kanya. Muli po ay isang kagalakan ng ating puso, maging ako na muli ay makatayo sa lugar na ito upang tayong magsaya, magpuri sa Panginoon. At doon po sa ating mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan dahil hindi pa sila pwedeng lumabas, mayroong mga bata. Kasama po ang pagbati namin sa inyo ng isang mapagpalang umaga. At samahan niyo po kami sa ating pagsamba sa Panginoon ngayong po umaga ito. Sabi po ng aklat ng mga awit, Psalms 35 verse 27, "Let them shout for joy." Hayaan daw po natin tayo, them, sila, ay sumigaw ng may kagalakan. Sino ba yung tinutukoy ditong them? Let them shout for joy. Wala pong iba kundi kayo, tayong lahat na masaya ang puso kapag nagpupuri sa Panginoon. Sabi niya, let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Ang nagsasalita po ay si Haring David sapagkat nais niya na yung kagalakan ay maibigay ng mga tao dahil yung Diyos na kanilang sinasamba, pinaniniwalaan ay nagpalaya sa kanila. Kung mababasa po natin itong mga una at huling verses ng aklat ng mga awit, chapter 35, nandun po yung buod na sila'y pinalaya. At ngayon, malayang-malaya po tayo na aawit, sasamba sa ating Diyos. Tatapusin ko lang po. Let them say continually, let the Lord be magnified, which had pleasure in the prosperity of His servant. Let them shout for joy and be glad. Yung puso nyo po ngayong umagang ito, hayaan nating makita ng Panginoon na punong-puno ng kagalakan. Amen. Makita ng Diyos na yung puso niyan, punong-puno ng kalakasan dahil sa Diyos. Kaya ngayon pong umagang ito, awitan natin ang Panginoon ng hallelujah. Awitan natin ang Panginoon ng may kagalakan at sabihin natin sa Kanya, Lord, you are our joy. Lord, you are our strength. At hayaan natin na ang Panginoon ang pumuno sa ating mga puso ngayong umagang ito. Let them shout for joy. Hallelujah! Oh, we thank you, Lord. We bless you, Lord. Hallelujah! Amen, amen, amen. Pupurihin ka namin, Panginoon, sa lugar na ito. Dahil ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming kagalakan. Hallelujah.
Tunay nga po, Panginoon, na kaibuti mo po, Lord God, na kami po'y sinamahan mo. Sa araw po na ito, Lord God, ang unang araw pong muli, na kami po'y nakarating sa iyong bahay-sambahan. Isa pong pagpapalang, Lord God, isa pong kagalakan ng iyong mga anak, na kami po ay magpuri sumamba sa iyong templo, sa iyong banal na tahanan, na kami po, Lord God, ay may kasiyahan na gawin po namin ang papuri pagsamba sa umaga na po. Salamat po, Panginoon, dahil kami po, Lord God, ay pinagpala mo na. Ngayon pa lamang po sa mga oras na ito, lahat po ng biyaya at pagpapala, pinagkalaw po po sa iyong mga anak. Sa alam po, aspeto ng aming buhay, ikaw po ay patuloy na bibigay sa amin. Salamat po, Panginoon. At sa umaga pong ito, tulad po ng aming awitin, kami po, Lord God, ay yumuyo po sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, hinihingi ng tawad ang lahat po ng aming pagkakasala, pagkukulang sa nagawa po namin sa mga nagdaang araw at panahon, na ito po hindi nakalugod sa iyo. Patawarin mo po kami. Patuloy mo po kami hugasan at padaluyin ang iyong biyaya ng awa at habag sa amin at linisin ang iyong makapangyarihang dugo. Salamat po, Panginoon. Dahil sa umaga pong ito, ang kinig po namin ang katagumpayan. Kaya po pinatawad mo na. At sa umaga pong ito, Lord God, ang worship team ay bigyan mo po ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya. Padaluyin mo po ang iyong banal na espiritu na magkaroon po ng kaluguran ng bawat isa. Napuspos po kami ng iyong kapangyarihan at kaluwalhatian. Salamat po, Panginoon. At ang lingkod mo pong gagamitin, O Lord God, patuloy po sa interest sa lahat po ng aspeto ng kanyang buhay, ang kanyang pamilya, at patuloy po siyang bigyan ng knowledge, wisdom, understanding, upang gamitin sa mas malaga pa pong gawain, O Lord God. Salamat po, Panginoon, na ano po kulang sa iyong panalangin, ikaw na po nakakalam ito. Ikaw po na nakababatid na naman ng puso't isipan ng bawat isa. Kaya sa'yo po namin ibinabalik ang lahat ng pinakamataas sa papuri, pagsambat, pagdakila. Ito po ang aming samot na langit, papuri, pasasalamat, at lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. At yan din sa ating Panginoon. Ngayong umaga nito, ito na yung simula. At naway tuloy-tuloy na yung ating gawain sa Panginoon. Siyempre, panalangin ng bawat isa yan. Na hindi na tayo titigil. Kasi masarap yung magpupuri sa Panginoon na lalo na pag nandito tayo sa bahay-sambahan. Amen? Handa na po na magpuri ang bawat isa sa araw na ito? Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised, O God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy mo kami, Panginoon, samahan sa umaga ng gabi. Hallelujah. Nawa ay tanggapin ang buhay na laas, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpitig ng puso mag-aalay sa iyo. Hallelujah. Ng pagsamba buong lakas itatanghal kita risanta. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpitig ng puso mag-aalay sa iyo. Ng pagsamba buong lakas kita sa tagal ng gabi. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpitig ng puso mag-aalay sa iyo. Ng pagsamba buong
masarap na umawi, magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon, lalong-lalo na kung kami ay nandito sa iyong tahanan. Lord, ang umaga nito ay isang malaking blessing sa bawat isa sa amin na naglilingkod sa iyo. Yung pagkatao mo, Panginoon, sa bawat isa ay magkakaroon ng kabuluhan. Salamat, Panginoon, dahil ginamit mo, Panginoon, ang aming kapitan dito sa lugar na ito upang magbukas muli ang iyong mga gawain sa lugar na ito, Panginoon. Salamat, Lord, dahil hindi kami titigil, Panginoon, na ikaw ay sambahin kahit pa kami ay nasa bahay namin, Lord God. Hindi kami titigil, Panginoon, na manalangin at lumapit sa iyo sapagkat ito ay ang iyong nais para sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord God, sa patuloy na pag-iingat mo at pagsabay sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Yung kami lang, Lord God, ay nasa bahay, ingatan pa rin po kami. Salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin. Dahil nagkaroon man ng pandemic, O God, pero hindi kami tumigil na magpuri at lumapit sa iyo. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran, Lord God, sa mga bagay na aming nagawa na hindi nakalugod sa iyo. Dalangin namin, O God, na patuloy mong linisin at hugasan ang aming puso. Gawin mo ito, Panginoon, na dalisay upang sa pagharap namin sa iyo ay maging karapat-dapat din kami, Panginoon. At naway, Panginoon, na ikaw ang patuloy na manahan sa aming puso. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa aming buhay, O God. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran mo. Sa lahat ng nagawa namin hindi nakalugod sa iyo, O God. At dalangin namin, O God, sa umagang ito, ikaw ang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, maging sa kalagitnaan ito, O God. Ikaw ang aming makita, ikaw ang aming itaas, O God. At ang gagamitin mo, Lord God, na tagapagsalita upang ihayag ang iyong banal at makapangyarihang salita, Panginoon. Patuloy mo siyang gamitin at lukuban ng iyong banal na spirito. Nang sa ganun, Lord God, ang kanyang mga sasabihin, ang kanyang mga ilalabas sa kanyang bibig ay parang makatotohanan at nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa mga biyayang tinanggap na namin at tatanggapin pa namin sa araw na ito. Kaya ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Sige po, pwede tayong maupo. Hayaan lang po natin na tayo may social distancing kahit nandito po tayo sa loob ng ating bahay-sambahan. Purihin po, Panginoon. Isang magandang umaga po sa lahat ng anak ng Diyos. Amen. Lahat nga po ng masaya ay pumalakpak sa mga yan. Purihin po ang Panginoon kasi parang nasapit naman tayo. Nakahapon lang tayo nag-meeting tapos biglang heto na tayo. Amen. So, hayaan po natin na yung nangyari na meeting po kahapon, dinaluhan po ni Pastor Jeff, ni Pastor Nestor at ng inyong lingkod, ay masunod natin kung ano po yung hinihiling ng ating kapitan. At ang hinihiling po niya, natuwa po kami nang sabihin na pwede na magkaroon po ng church services dito po sa Tumana. Basta lang po susunod tayo doon sa mandato na sinasabi po nila. At yun po ay una,
doon po sa loob ng simbahan, dapat po ay may 1 meter away, 1.5 meter away tayo sa isa't isa. Hindi po ngayon paramihan ng attendance. Dahil marami naman po tayong nanonood sa ating live. Yan. Pangalawa po, ay dapat meron tayong face mask. Meron po tayong face mask. Ayan naman po, lahat ay meron tayo. Kasama po niyan, dapat meron tayong face shield. Yung shield, ayan. Pwede po yan ang pagpasok at paglabas. Kahit po dito sa loob, malayo naman tayo sa isa't isa. Ako po, dahil malayo naman sa inyo, wala po akong nakasuot sa aking bibig at sa aking mukha kasi po baka hindi nyo ako maintindihan habang ako'y nagsasalita. Kasunod po, noong requirements na yon ay magkaroon tayo ng attendance. Nandun po ang pangalan, ang cellphone number, at yun pong thermal temperature natin lahat. So, lahat po yan ay nandyan, at yan po kada Lunes ay ipapasa po natin sa kanila. Para makita po nila na tayo sumusunod, at talaga pong wala muna tayo na mga midweek services and prayer meetings, kasi i-impose po nila dito sa buong Tumana ang 8 o'clock curfew time. 8 o'clock curfew time. So, kung sa kabuuan po ay 10 o'clock ang curfew, dito po kasi dahil ang ating kapitan ay nagmamahal sa kanyang mga kababayan, ay nais po niya na ingatan ang bawat isa. Kaya po sumunod tayo dahil maganda naman po yung kanyang sinabi at nataporma. Kaya po biglaan, pag uwi po ng bahay ay nag-message po kami sa inyo. So, pwede po tayong maggawain, magpuri sa Diyos dito po sa loob ng ating bahay-sambahan as long as sumusunod po tayo. At ang ano po niya, pag meron po mag-check sa atin, paminsan-minsan, titignan kung tayo po ay sumusunod. At pag mayroon po siyang simbahan na nakita along this Tumana po, ay meron po silang karapatan na ipasara ito pansamantala. So dahil tayo naman po ay sumusunod, at sinabi naman po ng banal na kasulatan sa Romans 13 na kung sino man ang nakaluklok ay dapat nating sundin para tayo ay mabuhay ng payapa. Tama po ba yung sinabi ko? Check ko lang po, naalala ko lang po, pero wala po sa aking teksto. Sa Romans chapter 13. Basahin ko po para maano ko rin yung aking sarili kung tama po ako. Yan. Ay, tama po. Sabi ng Romans 13 verse 1, paggalang sa pamahalaan. So, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. So, ito po yung ating ginagawa ngayon. Amen. Naintindihan po natin lahat. Amen. Kaya yung pong mamayang second service, ganun din po, ipapaalam natin sa kanila para po tayong lahat sama-samang sumusunod sa Panginoon. Amen po. Amen. Okay, time to study the Word of God. At meron lang po akong nais na pahawakan sa inyo ngayong umagang ito. Amen. Nasaan po ang mga Bible natin? Pwede po ba na itaas natin? Pero kung nagtaas ng cellphone. Pero kung nagtaas ng cellphone. Ito po yung Bible natin. Pwede po ba tayong tumayo sandali? Yan. Sabihin po natin, this is my Bible. This is my Bible. This is the Word of God This is the Word of God that teaches me, that teaches me for me, to be to successful be successful in my life. in my life. I want to say, I want to say, thank you, Lord. thank you, Lord. I want to say, I want to say, I love you, Lord. I love you, Lord. Embrace your Bible and say, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hindi po, baba natin. Nabe-bless po kasi ako kapag po yung Bible natin ay ina-acknowledge natin na salita ito ng Diyos. At dahil po sa salita ng Diyos na ito na binabasa at pinag-aaralan natin, nagkakaroon tayo ng katagumpayan sa buhay. Amen. Tama po ba? Amen. At gusto po natin ipaalam sa Panginoon na tayo nagpapasalamat sa Kanya at maramdaman ng Panginoon, mahal natin siya.
Tama po ba? Tama po ba yung sinabi ko na mahal natin ng Diyos? Amen. So, handa tayong makinig ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. Amen. The time is 9 o'clock at meron na lang po tayo isang oras para sa ating second service. Sige po, tayo po yumuko at tumikit. Manalangin po tayo sa Panginoon. Ama, marami pong salamat ngayong umagang ito na kami ay nandirito at sama-sama na magpupuri, magpapasalamat, sasamba sa iyong pangalan. Higit sa lahat, kami, Panginoon, sa lugar na ito, sama-samang makikinig ng iyong salita. Kaya ang dalangin ko po, patuloy na bigyan mo ng magandang pandinig, mga pusong handang tumanggap ng iyong salita ang bawat isa sa amin sa lugar na ito. At hayaan mo ang mga salita mong aming pagbubulay-bulayan ngayon ay magsilbing kalakasan, katagumpayan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay at maging ang iyong lingkod na itinayo sa lugar na ito. Ang dalangin ko, Panginoon, ikaw ang magbigay ng karunungan at kaalaman. Gamitin mo lamang akong tagapagsalita nila, ngunit ang kalooban mo, Panginoon, ang marinig ng iyong mga anak. Salamat, Ama. Ito po ang sakot dalangin ng aming mga puso na may pasasalamat. Tangi lamang sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Kumain po ba kayo kaninang umaga? Sabi ba, nagkape lang po ako. Amen. Ngayong umaga po ito, ang ating pong mag-uusapan ay patungkol sa mga palatandaan. Hindi po yung sa pagdating ni Lord. Kasi pag narinig natin yung signs, at iniisip natin, ako, darating na si Lord. Nandiyan na ang palatandaan. Pero hindi po. Ang nais ko pong pag-usapan natin ngayon ay palatandaan ng mga lumalagong Kristiyano. Bakit po nilagyan ko ng lumalago? Kasi pwede ko lamang sabihin palatandaan ng mga Kristiyano. Pwede ko rin sabihin palatandaan ng mga matured enough Christians. Pero po ang ginamit ko'y lumalago. Dahil napakahalaga po ng isang Kristiyano katulad natin na nagsasabi tayo na tayo Kristiyano ay hindi po maging bansot, hindi maging unano kumbaga sa tao. Dapat po ito ay lumalago, kumbaga sa punay nakakadahon at higit sa lahat nagkakabunga. Ito po'y tanda ng mga lumalagong Kristiyano. Bakit? Dahil napakahalaga na nakikita ng Panginoon na yung buto na itinanim sa puso mo ay tumutubo. Yung salita ng Diyos na narinig mo at pinakikinggan mo ay ginagawa mo at isinasabuhay mo. Ang tanong, Kristiyano po ba tayo? Amen. Isang tanong pa po ulit kasi dadalawin na rin akong sumagot. Kristiyano po ba tayo? Amen. Or baka hindi natin naiintindihan kung ano yung salitang Kristiyano. Siguro po alam natin Kristiyano, Kristo, tagasunod ni Kristo. Tama po ba? Sa English, para po yung mga English speaking person dito. Ay, yung mga nanonood sa atin ng mga English people. Christians. Ang ibig pong sabihin, mga tagasunod ni Kristo na alam niya sa sarili niya na kapag inalis natin yung word na Christ sa salitang Christian, sa matitiray 3 letter na lang, I-A-N, I am nothing without Christ. So kung Kristiyano ka at alam mo na ikaw ay sumusunod sa Panginoon, dapat lumalago ka. Amen po ba? At dapat yung salita ng Diyos na naririnig mo, hindi lang basta narinig. At hindi mo lang tatandaan para magkaroon ka ng karunungan. Hindi mo lang iniipon para magkaroon ka ng kaalaman na iba na ipanglalaban sa iba. Kundi dapat sa naririnig mo, ikinikilos at isinasabuhay mo. Tama po ba? So ano ang mga tanda na ikaw ay lumalago? Let us check ourselves. Kasama po tayong lahat, maging ako. Tingnan natin, lumalago ba ako o baka pastorang ano lang ako, effect lang. O baka naman tayo, yung mga Kristiyano magsasabing born again tayo, pero in reality, stuck na tayo sa isang lugar. Kaya lagi ko pong naaalala yung sinabi ni Pablo na mag-ingat ka
Dahil baka sa akala mo, ikaw ay nakatayo, yung pala bagsak ka na. Akala mo born again ka, yung pala burn again ka na. Akala mo sumusunod ka sa Diyos, akala mo tama pa yung ginagawa mo. Pero in reality pala, sarili mo na lang yung sinusunod mo. Di po ba? Minsan dyan tayo nadadaya ng kaaway. Dahil alam natin na kung gaano kaganda yung plano ng Diyos sa atin. Ganun din kasigasig ang kaaway na sirain ang buhay mo. John chapter 10 verse 10. Napakaganda kasi ng plano ng Diyos sa atin. Mula nang ikaw ay mataniman ng salita ng Diyos, pumasok na doon na ang kamay ng Diyos lagi nang nakaalalay sa iyo. Pero yung alalay ng Diyos na yan, laging merong sumisingit dyan. Lagi mong meron din na kung paano mo ikaw'y nagtatagumpay, ang gusto niya, bumagsak ka din. Kaya po kailangan malaman at matutunan natin na tayo'y lumalago. At makikita po natin yan sa mga katuruan na ibabahagi ko po sa inyo ngayon. Amen po ba? Are you ready to listen? Amen. O ready na tayong pumikit? Sabi po, naalala ko yung sabi ni Kapitan. Sabi ni Kapitan, kaya medyo natawa po kaming lahat. Subukan mo na ang mga tao ay papilahin mo pag alam nilang merong tatanggapin. Magtityaga yan. Sabi na kahit na napakatagal, napakainit, walang bubong, magtityaga yan. Pero yayain mong magsimba yan, napakaraming alibay. Di ba totoo? At habang nandyan sa loob ng simbahan, hindi makakatagal yan ng 1 oras, 2 oras. Maaantokin yan. Di ba? Wow. Amen. Maaano yan. Naku na, ayaw mapalo. Wala yatang panghanda sa puwet. Amen. Sige po. Sige, habang sila po ay pumapasok, purihin po ang Panginoon. Sige po. Una, let us evaluate ourselves. Tingnan nga natin kung tayo ay born again o born again na tayo. Tingnan natin kung tayo tagasunod o tagasuway sa mga salitang ito. Let us open our Bible to Matthew chapter 6 verse 33. Kala mo ang lalim ng turo, no? Samantalang kumo na sa atin to. Amen. Matthew chapter 6 verse 33. Kahit nga po hindi natin basahin dito yun kabisado na natin. Tama po ba? Tulog lang yung bata pero kabisado niya yan kasi nagiging devotion niya yan. Tayong lahat, ano po ang sabi? Matthew chapter 6 verse 33. Ngunit, higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano po kaya yung una kong palatandaan? Sa Matthew chapter 6 verse 33. Sa English, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang unang palatandaan na alam mong lumalago ka, listen. Ako muna, look at me. Bagong ligo naman ako at nagpolvo po ako. Tingnan niyo ako. Una, ang palatandaan na lumalago ka bilang isang Kristiyano, sa puso mo, una ang Diyos. Amen. Sa puso mo, una ang gawain ng Panginoon sa iyo. Parang simple, pero alam niyo po na ang pakalalim ng kahulugan nito dahil ang gusto ng Diyos sa puso mo, una siya. Seek ye first His kingdom. Na kapag nasabay na yung araw na ito na merong okasyon na napakasarap ng mga pagkain, hindi yun ang uunahin mo. Ang uunahin at gugustuhin mo yung pagsamba mo sa Panginoon. Ganyan ba yung puso mo? Ganyan ba yung nararamdaman natin ngayong umagang ito? Na tayo'y masaya, na tayo'y nagagalak, na
makakasamba sa Diyos ngayong umagang ito sa harapan ng Panginoon. Amen. Ang ibig lang pong sabihin, pass na tayo, check na tayo doon sa unang tanda. Na masaya yung puso natin, inuuna natin ng Diyos. Inuuna natin yung kaharian niya, inuuna natin yung pagsamba natin sa Panginoon. Amen po ba? Kahit ang kasabay niyan, malaking halaga ang kapalit. Kapag hindi mo napuntahan yon at inuna mo ang Diyos, huwag kang mag-alala. Back up ka ni Lord. Nandyan, di ba sabi niya, pag inuna mo, all these things shall be added unto you. Idadagdag ng Diyos sa buhay mo yung pangangailangan mo ito. Pero, dapat makita ng Panginoon, lumalago ka. Bilang isang Kristiyano, bilang isang tagasunod ni Kristo, nakikita ng Panginoon na ang buhay mo, ang puso mo, nauuna ang Diyos. Kapag araw ng pananambahan to eh. Walang pwedeng ipalit. Kahit sabihin natin linggo-linggo nandiyan naman ang gawain, minsan lang ito eh, pero hindi ganon. Yung lumalagong Kristiyano. Yung lumalagong Kristiyano na nais ipaliwanag, sabihin sa atin ng Panginoon yung kapag oras at araw niya, sa Kanya lang yun. Tama po ba? Natatandaan niyo po mga Israelita? Di po ba, sabi ng Panginoon, lahat provided, yung pagkuha nila ng pagkain, pupulutin na lang nila eh. Pero sabi ni Lord, Lunes hanggang Sabado lang yun. Pagdating ng Linggo, sa akin na, wala na kayong gagawin. Yun ay inutos ng Diyos sa kanila, yung hindi sumunod, ano pong nangyari? Di po ba lahat ng inipon nila, nabulol naman? So ano lang pong ibig sabihin, kapag una natin hinahanap ang kaharian ng Diyos, bukod sa tanda na tayo lumalagong Kristiyano, may kasamang pangako ito. At yung pangako niya, and all these things shall be added unto you. Tama po? Added. Bakit added? Kasi ibig pong sabihin, pagka yung pong una natin ginawang pagtanggap sa Panginoon, may blessing na. At dahil po hinahanap mo siya sa buhay mo, may idaragdag pa siya. Tama po ba? So, check ba tayo sa number 1 ng lumalagong Kristiyano na masaya ka, nagagala ka, at inuuna mo ang Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa malakas na palakpak na muna kay Lord. Pangalawa, sa tanda ng lumalagong Kristiyano, doon po sa Philippians chapter 3 verse 10. Yan, pabilis lang po ako kasi yan, meron pa po tayong mga kapatid na susunod. Philippians chapter 3 verse 10, sabi po ni Pablo sa mga taga-Pilipos, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya hanggang kamatayan. Hindi po yung hanggang kamatayan yung aking tanda sa inyo. Sabi po noon, ang tanging hangarin ko ay makilala ko si Kristo. Ang tanda ng isang lumalagong Kristiyano, tandaan niyo po, masaya kapag binabasa ang salita ng Diyos. Masaya at hindi inaantok, hindi pangpatulog. Amen. Hindi pangpatulog ang Biblia. Nararamdaman niyo po ba kung minsan na yung Biblia habang binabasa mo, saka ka makakaramdam ng antok? Diba? Kaya mangyayari nun, antok na antok kaya sasarado mo ang Biblia at sasabihin mo na lang, thank you Lord, tulog. Diba? Pero ang tanda po ng isang lumalagong Kristiyano, lumalaki, lumalawak ang pagkakilala niya sa Panginoon dahil habang nagbabasa siya ng Biblia, sumasaya at lumalakas siya sa Panginoon. Tama po ba? Paano madadagdagan ang pagkakilala mo sa Panginoon? Hindi sa pamamagitan ng kapitbahay mong kinukwentuhan ka lang.
Hindi sa pamamagitan ng masayang samahan habang kayo nagkakainan. Hindi. Kailan pa mo makikilala ng malalim at lubusan ng Panginoon? Kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Dahil nandiritong lahat ang katangian ng Panginoon. Nandirito ang pagpapala ng Diyos. Nandirito yung utos niya. At nandirito din po yung mga matitigas ng ulo kung ano ang nangyayari sa kanila. Check ba tayo doon? O check tayo sa inaantok? O check tayo sa inaantok? Alam niyo po, kapag nararamdaman yung inaantok kayo, you have to do something. At ano yung kailangan mong gawin? Kung nakaupo ka, tumayo ka muna sandali. Kasi kung hindi pa tapos, yung binabasa mo at ititigil mo, mababaliwala yung gusto mong malaman mula sa Panginoon. At baka yung binabasa mo, may gustong sabihin na ang Diyos sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi mo tuloy matanggap yung instruction ng Diyos sa'yo. Na ang Diyos pala'y nangungusap na sa'yo, hindi mo tuloy marinig. Bakit? Kasi bigla kang inantok. Tumayo ka. Kung gusto mo, magkape ka muna sandali para mawala ang pagkaantok mo. And then, kapag medyo gising ka na, bumalik ka sa pagbabasa. Alam niyo po, meron akong isang technique sa pagbabasa ko. Meron tayo sa likod ng Bible natin na everyday reading. Tama po ba? Everyday reading. Tinuturuan ko po yung aking apo dyan. Baliktad po kami. Sa kanya yung poemen English. Sa akin po yung poemen Tagalog. Meron po akong ganito. Na every time po, meron kayo sa Bible niyo dyan. And why I am doing this? Because gusto kong malaman talaga kung nabasa ko ba ng buo ang Biblia. Kasi very easy na sabihin natin nabasa ko ang Bible. Pero baka may naligtaan ka rin, akala mo lang nabasa mo. Pero for you to make sure na yung pagkakilala mo sa Panginoon ay buong buo, kasi tanda yan ng lumalagong Kristiyano, mag-mark ka ng ganito. Meron po akong ganyan. At kung sumobra man ang basa ko, at wala na sa araw na yon, checkin ko pa rin po yun para alam ko na nabasa ko ito. Alam niyo po ba, tanda, gagawa tayo ng kapamaraanan para yung pagkakilala natin sa Panginoon ay lumawak. Hindi yung doon mo lang siya alam na siya ay tagapagligtas. Hindi yung kilala mo lang si Jesus na nagpapala sa iyo. Hindi po yung doon mo lang siya kilala na siya ang daan. Dapat malawak na ang alam mo. Dapat alam mo na ang Diyos ay namamalo din. Alam mo na ang Panginoon, pag matigas ang ulo mo, didisiplinahin ka. Dapat alam mo na rin yan sa Bible. Na ang Diyos ay nagtutuwid. Na kapag may mali kang ginawa, dapat malawak at alam mo ang kahihinatnan ng mali mong ginawa kapag hindi ka nagsisi sa harapan ng Panginoon. Hindi dapat na alam mo lang na Jesus is my Savior. Tama po yun dahil yun ang una. Pero ang lumalagong Kristiyano, tandaan niyo po, lumalawak ang pagkakilala sa Panginoon. Tama po ba? Dapat ganyan tayo. Hindi tayo manatiling, Jesus is my Lord. Jesus is my Savior. Dapat alam mo rin, yung katuruan na kung ang Diyos ay nagpapala, meron ding parusa. At malalaman mo yan kapag ang Biblia mo, nababasa mo dahil nandito yung lahat ng nais sabihin ng Panginoon sa iyo. Kaya nga po kanina, sabi ko yung Bible nyo, yakapin nyo. Sabihin mo, this is my Bible. Itong Bible na ito is the Word of God na nagtuturo sa atin to be successful. Tama po ba? At ito yung salita ng Diyos na pinakikinggan natin. At dahil dyan, sa kabutihan ng Panginoon, nagpapasalamat tayo sa Kanya. At para mapatunayan ng Panginoon na mahal na lumalago ka, sinasabi natin sa Diyos na mahal natin siya. Not only in words, but also in action. Tama po ba, mga anak ng Diyos? Amen. Kaya po yung ibang, ako din po mayroong Bible sa cellphone. Pero aside po sa Bible sa cellphone,
marami po akong Biblia iba-iba. Bakit? Mahal ko si Lord eh. Kasi gusto kong siyang makilala ng malawak pa. Gusto kong kung ano yung translation sa NIV, mabasa ko rin siya sa English translation, sa King James Version. Kaya kung minsan po, ako'y hinahating gabi, tulog na silang lahat, gising pa po ako, may makikita ako ng mga bukas pa, naka-online. Pero hindi ko po alam kung anong ginagawa nila while they are online. Gusto nating makilala ng malawak ang Diyos. Give more time to read the Word of God. Tama po. Eh baka wala na nga kayong Bible sa bahay eh. Sino may Bible sa bahay? Si Brother Luis, kilala ko to. Palabasa ito. Palabasan ng Biblia ito. Gusto niyo po ba ibenta natin yung bahay niyo? Tapos bili tayo ng Bible. Alam niyo po ba kung gaano kahalaga ito? Alam niyo po ba kung gaano kahalaga ang Biblia sa buhay ng mga Kristiyano? Alam niyo po, katumbas nito yung buhay natin, yung future life natin sa kabilang buhay kung saan doon tayo mananahan. Amen. So siguro wala namang may gusto dito na pumunta sa hell. Lagi sinasabi ng apo ko, I don't wanna go to hell. You have to accept Jesus. Bata pa, marunong na nga po mag-share eh. Naiintindihan na niya. At pag may binasa siya sa Bible na hindi niya maintindihan, lalapit siya sa, Lola, anong ibig sabihin ng ganito? So, kailangan ma-explain mo sa kanya ng tanggap niya. Dahil kung hindi niya po tanggap yun, ay paulit-ulit ang tanong. Hindi po kayo matatapos. Amen. So, next time, pag nagtanong tayo, nandito tayo, yayakapin natin ang Bible natin every time magsisimula tayo ng ating gawain. Amen. Kaya yung cellphone, ilalagay muna natin sa bag natin, pero yung tunay nating Biblia ang dadalhin natin. Tama po ba? Pero hindi ko po pinagbabawal yung Bible sa mga cellphone. Okay lang po yan. Pero po, yung tunay na Biblia na pwede nating basahin, pwede nating tandaan, dadalhin natin. Amen po ba? Kasi tanda yan na ikaw ay lumalagong. Amen. Diba? Tanda yan eh. So, patunayan natin sa Panginoon, lumalago tayo sa kanyang harapan. Amen. Naku, yung number 3 ko. Pwede ba buksan natin Luke chapter 8? Luke chapter 8, verses 1 to 3. Sabi po dito, ito yung isang tanda na minsan ay nagiging dahilan din kung bakit maraming Kristiyano ang nagtatanong, lumalabas, umaalis, dahil dito po sa number 3 na to. Kaya lang po, kailangan malaman natin. Dahil tanda ito na tayo ay growing Christian. Dahil hindi ko naman din po gusto na mananatili nga kayo dito, pero hindi niyo naman alam kung ano ang katotohanan. Lucas chapter 8 verses 1 to 3. Mga babaeng naglilingkod kay Jesus. Sabi po dito, pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Verse 3, si Juana na asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ito po, tinuskusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kala niyo yung verse 1 and 2 yung verse 3 po ang pinupunto ko dyan. Sabi ng verse 3, tinustusan ng mga ito sa sarili nilang ari-arian ang pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ano pong ibig sabihin ko dyan? Dito po sa katuruan ito, tanda na ikaw ay lumalago kapag marunong kang tumulong sa gawain ng Panginoon by means of your finances at kung ano man yung meron ka
na pwede mong itulong sa gawain ng Diyos. Tama po ba? Eh yung iba pagdating dito, akala ka sa buhay mo, ginusto mo yan. Diba? Pero po, tingnan ninyo mismong si Jesus at mga alagad niya ang tinustusan. Ibig sabihin, ginastusan, nagbigay mula sa kanilang ari-arian, hindi sila nang hinayang tumulong sa gawain ng Panginoon. Tama po ba? Amen. Tingnan niyo yung puso niyo. Check your heart. Na kapag sinabi ko na meron tayong contribution, ano yung nararamdaman ng puso mo? Ayan na naman si Pastora. Manghihingi na naman. Ay, hindi po ako pala hingi. Diba? Ano yung damdamin ng puso mo? Kapag naramdaman mo na may pangangailangan ng simbahan at i-announce dito sa pulpito. Ano, yun po ka? Wala akong pera, pambili lang ng bigas ito. Ay, hindi ko papansinin. Diba? Minsan, iyan ang iba't ibang reaksyon natin. Pero, kapag ikaw ay may pusong lumalago sa Panginoon, kapag meron kang pusong nagagalak sa Diyos, kapag meron kang pusong nagmamahal ng totoo sa Panginoon at nakita mo ito, yung puso mo masaya pa rin natutulong para sa gawain ng Panginoon. Tama po ba? Still remember the Magic 8? Magic 7? Naalala niyo ba yun? Sariling bulsa. Tandaan niyo po yan. Nagsimula po ang simbahang ito. Wala kami kahit ano. Pero, sa pamamagitan ng mga nagpasimula na nagmamahal sa Panginoon, nandito na po ngayon tayo. And gusto ko pong balikan yung panahon na yan at naalala namin kahapon. Nang pumunta kami kila Nanay Betty, ang ganda. Lumalakad kami sa putik. Lumalakad kami sa putik, sa basa. Ano sabi ko, Sister Isabel, huwag mo akong video at pag nadulas ako, baka i-post mo yan, nakakahiya. Sabi ko, kasi mahilig sa picture-picture siya ngayon eh. Sabi ko, huwag mo akong picturean habang naglalakad ako, basa, madulas, hindi ko alam kung ano. Eh, lahat po nang yan ay naranasan namin. Bakit po nakakatuwang alalahanin ngayon? Dahil nagsimula po ang simbahan itong walang-wala. Bakit po nakaraos ngayon na tayo nasa ika-10 10 na. 9 nung nakaraan, 10 na ngayon. Eh, nandyan pa rin kayo. Nandyan pa rin tayo. Amen. Kahit na pambili na lang nila ng pangangailangan nila sa loob ng kanilang tahanan, bubunutin pa po yan. I-share. I-share po yan para makabili ng gitara, makabili ng gitara lang po yung una namin. Yun po ay through the effort of Brother Luis, Sister Connie, at yung iba po paunti-unti na. May tumataas na kamay kasama sa Magic 7. May pinalitan na. May pinalitan na siya. Pinalitan niya agad. Nag-ano siya. Nagvoluntaryo siya. Pero hindi ko ala-ala lang yan. Na tanda po ng lumalagong Kristiyano, yung bang hindi ka nangihinayang na dumukot sa bulsa mo at ipagkaloob mo sa Panginoon. Tama po ba? Kasi ang hirap kasama ng taong yung po bang kapag nagsalita ka patungkol sa tulungan ay tumatalikod at lumalayo na. Mahirap po yun. At mahirap din yung tatayo ka sa harapan ng pulpito, magpapapray ka at pag binless ka ni Lord, makikita nating maramot pala. Diba? Binigay ng Lord eh. Kaya nga lang, nakikita ng Panginoon ang puso natin kapag nandyan na. Diba? Kaya nga lagi natin itinuturo. Huwag kang lalayo sa Panginoon kapag natanggap mo na ang pinapanalangin mo. Tandaan natin, dapat malawak ang pagkakilala mo sa Panginoon. Alam mo na ang Diyos ay nagpapala at alam mo ang Diyos ay namamalo din. Dapat lumawak ka, alam mo yan. Hindi ka lang nakatingin sa isang bahagi ng katangian ng Panginoon na kabutihan. Ang Diyos din po ay nagtutuwid, namamalo at nagpaparusa. Tama po ba? Kaya kung ikaw ay lumalagong Kristiyano, tandaan nyo, lahat ng salitang sinasabi mo sa harapan, tinatandaan ng Panginoon yan.
Lahat ng ipinapangako mo sa Panginoon na kinalimutan mo na, hinihintay pa rin ng Diyos yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, siya nga sabi ng Panginoon, put me in remembrance. Paalalahanan niyo ako. Kaya kayo po, pinapaalalahanan din po ng bawat isa sa atin. Magpaalalahanan tayo, hoy, pangako mo kay Lord yan. Huwag mo yang bibitawan. Gawin mo yan kasi pinangako mo yan sa Panginoon. Tama po ba? Kasi lumalago ka bilang isang Kristiyano kapag ang puso mo handang tumulong sa lahat ng gawain ng Panginoon, sa simbahan, kinabibilangan mo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay, alam na naman natin yung patungkol sa tithes natin. Kasama po yan sa paglago natin bilang isang Kristiyano na marunong tayo magbigay ng ating ikapong sa Panginoon. Amen. Kasi sa napakaraming diskusyon dito na sa Old Testament lang daw yun. Okay, sige kung yun ang paniniwala mo. Pagdating dito sa New Testament, grace na, biyaya na. It's not only 10%, but it's 100% of your heart. Di po ba? Sige, alisin natin yung 10%. Sige, ibigay mo kung ano yung 100% ng pagmamahal mo sa Panginoon. Tama po ba? Sige po. Kasama po yan sa paglago natin bilang isang Kristiyano. Pang-apat na tanda. Check po ba tayo sa number 3? Check ba tayo sa number 3 na handa tayong tumulong kapag merong pangangailangan ng simbahan? Amen. Naku, may pumapalakpak ng malakas. Amen. And, isa po, wala lang po dito si Pastora Ella. Si Pastora Ella po, every time, meron siyang natatanggap. Ipinapadala po niya yung sa GCash natin para sa lupa. May mga notes po ako doon kung sino yung mga nagbigay. Naka-stapler po yan. At one time, kapag po ready na tayong lahat, sama-sama natin bilangin kung magkano yung pong nandun sa bag na yon. Kahit ako po hindi ko alam kung magkano. Kasi lahat po na may natitira, lalagay ko doon. Lahat ng nag-text, nagbigay. Meron tayong viewer na naging kasama na natin lagi-lagi. Nagpadala siya ng 1,000 care of Sister Erin Castillo. Naka-stapler din po yan. Lahat po ay nandun sa bag. Baka magpugula tayo na marami na itong laman. Malaki naman yun. Amen. So, ang ibig ko lang po sabihin ay tumutulong tayo, pati yung coin bank natin, si Sister Madoris po ay 4 ang nasa kanya, si Sister Sharon po, merong 2 sa kanila. Nag-order po ako sa Valenzuela and through Brother Jeff, ay lalagyan ko lang po siya ng balot. Humihingi pa po si Sister Madoris ng 15 kasi ipapamigay po niya yan doon sa mga kakilala niya. Kasi yung piso-piso, na maipon mo doon. Pag binuksan natin puno na yan, pag puno na po, ibabalik po sa atin yun. So, isa yun sa kapamaraanan natin para po tayo ay makaipon. Kasi, hihingi po ako 2. Ayun, may 2 na. Amen. Pwede, mga piso-piso kung saan-saan lang natin nilalagay. Doon na natin ihulog. Yung mga benching ko po sa mga boting ganyan. Pero yung po mga piso-piso, 5 piso, doon po sa lata natin. Okay po ba? Naku, nakapag-announcement tuloy. Okay. Ang kasunod po noon na tanda ng pagiging Kristiyano natin, yung ikaw ay marunong mag-akay ng kaluluwa patungo sa kaharian ng Diyos. Yung alam mo, yung pangangailangan ng kakilala mo na kailangan niya rin makilala si Kristo. Yung kumari mo na alam mo na kailangan niyang makilala at magkaroon ng kaligtasan. Hindi lang tayo. Kundi tayo marunong mag-akay ng kaluluwa tungo sa paghahari ng Diyos. Amen. So, tanda iyan na tayo po ay lumalago sa ating pagiging Kristiyano. At meron po akong isang idadagdag dito. Okay, ang huli, sabi po doon, sa Psalms 23 verse 6, dito po yung last ko. Kasi, okay, tama ba yung time natin na yan? Tama yan, okay. Psalms 23 verse 6. Yan. 6. Yan, basahin natin ha. Sabi po dito,
kabutihan, pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Yung pong tanda na ikaw ay lumalagong Kristiyano kapag ikaw ay mayroong pagmamahal sa bahay-sambahan na iyong kinabibilangan. Gets niyo po ba ibig ko sabihin doon? Dito ka pinapakain sa worship center. Dito ka binibihisan sa worship center. Dito ka kumakain ng pagkain ng salita ng Diyos. Sa matagal na panahon, nandirito ka. Ang ibig sabihin, kasama ka namin. Pero, ang tanda ng lumalagong Kristiyano, yung simbahang na bibilangan mo, mahal mo, hindi mo iiwanan kahit anong mangyari sa buhay mo. Sabi po ng salita ng Panginoon, magpakailanman sa bahay ni Yahweh, ako ay mananahan. Do you love worship center? Eh, paano kung pagalitan kita at awayin kita? Aalis ako. Uwi na ako. Di ba? Uwi na ako. Alis ako. Marami naman simbahan dyan eh. Di ba? Di ba? Ay, babalik ulit. Uuwi daw at babalik ulit. Mas masarap yung magpahinga ka lang kaysa lumipat ka ng ibang tahanan. Ang magulang ba, kapag nagtuwid at nagalit ang anak, papayagan mo bang yan ay kuhanin na ng iba? Pero wala tayong magagawa kapag sila'y nasa edad na at yun na ang desisyon nila. Tama po ba? Ayaw niyo sumagot kasi baka... Hindi, kasi tanda yan na lumalago kang Kristiyano. Mahal mo yung simbahang kinabibilangan mo. Hindi mo sisiraan ang simbahan mo. Mamahalin mo ang simbahan mo. Kasi yung mga taong nandito, kapatid mo. Ako na tumatayo sa harapan nyo, nanay nyo ako. Tama po ba? Are you with me? Amen. Kaya kung minsan si nanay, kapag nakita na meron ng naliligo sa kanyang mga anak, kinakalawit ko yan. At pagkaraan hindi nyo man alam, ako po ay nangangaral sa kanila. Kayo pong lahat, gusto ko pong sabihin sa inyo na mahalin nyo ang simbahang ito. Magkaroon man kayo ng diskusyon sa isa't isa. Magkaroon man tayo ng mga salitaan at pagtutuwid. Huwag nyo basta-basta iiwanan ang simbahang ating matagal na pinagsamahan. Hindi yung nagalit ka lang o nagtampo ka lang, lumipat ka na. Anong gagawin mo sa simbahang lilipatan mo? Dadalhin mo kung ano yung iniwanan mo sa simbahang inalisan mo. Tama po ba? Kaya ko po sinasabi sa inyo yan. Dahil baka magulat tayo one time. Pero nais ko pong sabihin sa inyo na kung ikaw ay lumalagong Kristiyano at ikaw ay tunay na Kristiyano, mamahalin mo ang simbahang kinabibilangan mo. Ano, nagalit ako kay Pastor Jeff. Palagay niyo po ba aalis ako dito? Baka po hindi. O kaya si Pastor Jeff ang umalis kasi ako yung nandito eh. Pero hindi po, huwag niyo pong gawin yan. Itatak niyo po sa puso niyo na dito kayo inilagay ng Panginoon. Itinutuwid man kayo, may dahilan ang Panginoon sa buhay natin. Tama po ba? Ganon kadali itapon ng 8 taon, 9 taon, 10 taon. Ako po kasi pinetreasure kong lahat yan. Minamahal kong lahat yan. Kaya lang pag ako'y nagtutuwid, ang ibig lang kong sabihin, may mali. Na dapat ipaalala sa iyo, ipaalala sa atin. At ngayong umagang ito, ang sinasabi ko po, kung ikaw ay lumalagong Kristiyano, mahal mo ang simbahang pinabibilangan mo. Amen. Taga-worship center ka ba? Amen. Totoo ba yun? Amen. Taga-worship center ba kayo? Amen. Sabi ng Panginoon, ang lugar na ito ang pinili ko para ako ay sambahin ninyo. Naalala niyo sa aklat ng Deuteronomy, namili ang Diyos ng lugar kung saan ilalagay niya ang kanyang pangalan. I think it's Deuteronomy chapter 12 verse 5. Sabi niya, dito niyo ako sambahin, dito niyo ako puntahan, at dito ko diringgin
ang inyong mga panalangin. May kanya-kanya tayong bahay, may kanya-kanya tayong tahanan, may kanya-kanya tayong magulang. At ang magulang na yan, tandaan niyo po, sinasabi ko sa inyo ngayon, mahalin niyo ang bawat isa at mahalin niyo ang simbahang pinabibilangan niyo. Amen po ba? Lahat ng yan ay tanda. Sige nga, tuloy niyo may palakpak. Amen. Lahat ng yan ay tanda ng isang lumalagong Kristiyano. So are we growing up? Tayo ba'y lumalago ng maganda sa harapan ng Panginoon? So ang ibig lang pong sabihin, kapag kayo'y lumalago, lalago din ang simbahang ito. Tama po. Lalago din, maging masipag tayo sa gawain ng Panginoon. At kung ang ating pong, ano daw yan? Nagyayaya na naman siya na maglakad sa putikan. Hindi pa, pero talagang trabaho po namin ng araw yan, napakasipag namin. Kahit na ang motor nadudulas, nabubuwal, natatanggal ang takong ng sapatos, nararating po namin. Kaya kung may bunga, tingnan niyo po, humihintuman, nagkakalayuman, pero hindi nila nakakalimutan yung lugar na kanilang pinagsimulan. Kaya yun lang po yung aking isang pakiusap sa inyo na kung sakali man na kayo po ay naitutuwid, na itatama na pagsasabihan, wag po kayong, magtampo kayo, okay lang po. Pero wag po kayong basta aalis. Dahil ang isang tao na hindi mo ni-release, tandaan niyo po yan, hindi mo ni-release at hindi natapos ang kanyang iniwanan sa isang simbahan at anong dahilan para ikay lumayo, dapat po yan ay napag-uusapan at nagiging maayos. Hindi natin hinahabol kung ano man ang meron sila, ngunit ang hinahabol natin, yung espiritu natin na pinagkatiwala natin sa Panginoon. Amen po ba? So, bilhin na din kayo ng mga sasakyan para lahat tayo may nakamaradang sasakyan dyan. Amen! Sige, isang malakas na palakpak sa Panginoon. Tayo po'y tumayo. Amen. At ipatunayan natin sa Panginoon na tayo'y lumalagong Kristiyano. Pwede ba sandali tayong umawit ng isang pagsambang awitin? Amen. Awitin po natin muli yun, yung aawitan ka ng hallelujah. Pagkaraan po ay manalangin tayo sa Panginoon, magpasalamat tayo na sa lahat ng mga tandang ito ng lumalagong Kristiyano ay nasagot natin sa harapan ng Panginoon. We are all checked. At kung meron mang alanganin kayong i-check at i-ekis, pwede natin yung i-confess sa Panginoon. Ngayong umaga ito. Amen. Sige po, tayong lahat ay yumuko at umawit ng pagsambang awitin sa Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Ang mga anak mo sa lugar na ito ay mga tagasunod mo na lumalago sa iyong harapan. Salamat, Lord. Ikaw ang kagalakan ko. Panginoon, ikaw ang kalakasan ko. Kaya hatian mo'y laging kasama
Jesus' name we pray. Everybody let us say, Amen. Pasinggan. Yun po. Na-bless po ba ang bawat isa? Amen. So ngayon po, magbibigay po tayo sa Panginoon ng pagkakaloob. Dadako na po tayo sa pagbibigay po na sinabi